Milagro. Yun lang ang mga congressman nga buhaya mga par ay yung nakaupo ngayon sa House of Representatives. So what's up mga par and kumusta po kayo lahat? So for today's video mga par. So ngayon mga par ay pag-usapan natin yung controversial na bycam. So ngayon mga par ay sinabi ni Panfilo Lacson mga par ay yung controversial na bycam, yung may kasalanan dito mga para yung yung mga congressmen na nasa House of Representative and ang kanyang mga kasamahan nila mga para ay yung nasa Senado. So yung gumagawa ng milagro mga para ay yung mga congressmen ay at saka yung ilan sa mga senado ang pumirma mga par. So walang kilalaman yung Malacanang mga par kasi yung gumagawa ng milagro, yun lang ang mga congressman nga buhaya mga par ay yung nakaupo ngayon sa House of Representatives. So mga par, para maintindihan po natin yung pahayag ni Panfilo Lacson. So panoorin po natin yung video. Pirma ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna magkaiba yata ito. Merong para na mamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinunso namin ito. Pinagtigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda nun, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami nun, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni SP rito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madi-delay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tinignan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa Kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito o kaya yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga gano'n, Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco.
So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Yeah. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco ay nangyari sa pag-enroll ng sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, eh sino na nag-fill up ng mga blanks? Eh di malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enroll bill. Yun. And it's no joke. Like, Parehong-pareho yun at may blanco rin sa enroll bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enroll bill, filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang pahayag ni Panfilo Lacson mga par, kasalanan ng taga House of Representative at ang kanyang kasamahan nila yung nasa Senado. So hindi lahat yung nasa Senado ang pumirma mga par.